Quiz number 2, modifications on vapor compression cycle. Wet and dry compression. An ideal single-stage vapor compression system consists of a compressor where the saturated refrigerant vapor enters and leaves as superheated vapor. This is known as dry compression. Ito yung first image natin. Makikita na yung point 1 is yung condition niya is at saturated vapor and leaves as superheated vapor. Yun na yung point 2 natin. In earlier design, the refrigeration system utilizes a wet compression process in which a refrigerant enters the compressor in a liquid vapor phase or wet vapor and leaves a saturated vapor. However, this is less efficient than dry compression. Dito sa second image natin, makikita na yung point 1 is nakapasok siya sa wet region natin and leaves a saturated vapor. Yun yung point 2 natin. Subcooling at the condenser. So basically, yung subcooling, ito yung process ng pagbaba ng temperature ng refrigerant below its condensation or saturation temperature at a given pressure. Kadalasan nangyayari ito after ng condensation process sa condenser bago pumasok yung refrigerant sa expansion valve. Ito yung mga advantage naman ng subcooling. First, increases the refrigeration effect by reducing the throttling loss at no additional specific work input. Ensures that only liquid enters the throttling device, leading to its efficient operation. Less vapor at the inlet to the evaporation, which leads to lower pressure drop in evaporator. The degree of subcooling depends mainly on the temperature of the coolant. Example nito yung atmospheric air, surface water, or well water during condensation, and the construction and capacity of the condenser. Ito naman yung mga formula natin for subcooling. H3 is equal sa HF at P2 is equal to P3. H3 prime is equal sa H3 minus Cp delta T or Cp multiply sa T3 minus T3 prime. Nagkakaroon na tayo ng 3 prime kasi lumagpas na siya ng saturated vapor. Yun yung nag-indicate na subcooling na yung natin, condition. Where Cp is equal sa Cp at T3 at Cp at T3 prime all over 2. Cpl, yung meaning niyan is specific heat capacity at saturated liquid state. H3 prime is equal sa H4 prime is equal sa HF at T subcooling. Heat added is equal sa mass flow rate multiply sa H1 minus H4 prime. Heat rejected is equal sa mass flow rate multiply sa H2 minus H1 prime. Work compression is equal sa mass flow rate multiply sa H2 minus H1. COP is equal sa QA over work compression is equal to H1 minus H4 prime over H2 minus H1. Superheating at the compressor. The superheating of refrigerant vapor at the exit of evaporator prevents the compressor's lagging damage. Point 1 becomes superheated, so it can prevent the compressor's lagging damage. Lagging means posibleng magkaroon ng water content. The degree superheat depends on the type of refrigerant feed, compressor, and construction of evaporator. Advantages of superheating. Increases both the refrigerant effect as well as the work of compression. Makikita nyo naman dito sa point 4 to 1, nandyan yung refrigerating effect at cooling load. Mas malaki siya compared sa original na nandito yung point 1. COP may or may not increase with superheat depending mainly upon the nature of the working fluid. Based sa unang advantage na increases both refrigerant effect as well as work of compression, di ba yung formula ng COP, QA over WC? So kung pareha silang mag-i-increase, walang magiging pagbabago sa COP. Depende na lang sa value ng work kung bababa siya. Mas magiging malaki yung value ng COP.
Minimum amount of superheat is desirable as it prevents the entry of liquid droplets into the compressor. Temperature of refrigerant at the exit of the compressor increases with superheat. Superheated siya, mas mataas yung temperature niya compared sa saturation temperature ng evaporator pressure. Next slide. Dito naman tayo sa analysis. At point 1, H1 is equal to Hg at evaporator pressure. Tapos yung H1 prime equal siya sa H1 plus Cp at vapor state times T1 prime minus T1. Yung H1 prime, ito siya, kaya naging i-add lang yung Cp delta T. Ito kasi yung pwesto ng H1. So, kapag pinagsama sila, ito yung Cp delta T. Kaya i-add lang. Tapos, para makuha naman yung Cp at vapor state, Cp at T1 plus Cp at T1 prime all over 2. Tapos, pwede rin makuha yung H1 prime sa chart gamit yung H at T1 and temperature at superheated. Tapos, QA, QR, WC, COP. Same lang siya nung sa subcooling. Nadagdag lang yung mga prime. Yun lang. Next slide. Liquid suction heat exchanger. A liquid suction heat exchanger is a counterflow heat exchanger in which the warm refrigerant liquid from the condenser exchanges heat with the cooler refrigerant vapor from the evaporator. Since the temperature of the refrigerant liquid at the exit of condenser is considerably higher than the temperature of refrigerant vapor at the exit of the evaporator, it is possible to subcool the refrigerant liquid and superheat the refrigerant vapor by exchanging heat between them. So, how it works? The hot liquid refrigerant from the condenser passes to the heat exchanger. The cold vapor refrigerant from the evaporator absorbs some of this heat. This process subcools the liquid refrigerant, increasing cooling efficiency. At the same time, it superheats the suction gas, preventing liquid refrigerant from entering the compressor, which could cause damage. So, sa analysis, ito yung mga formula ng heat exchanger. So, at the exit of evaporator, heat exchanger equals to mass flow rate multiply by Cp ng vapor multiply sa T1 minus T6. Sa exit ng condenser naman, heat exchanger equals to mass flow rate ng Cp ng liquid multiply by temperature ng T3 minus T4. At the exit of condenser, mass flow rate ng Cp ng vapor multiply by T6 minus T1 equals mass flow rate ng Cp ng liquid multiply by T3 minus T4. So, sa phase diagram naman, heat exchanger equals to mass flow rate ng H1 minus H6. Heat exchanger equals to mass flow rate ng multiply by H3 minus H4. Mass flow rate ng H6 minus H1 equals mass flow rate ng H3 minus H4. For sample problem number 1, a refrigeration cycle of R12 operates at an evaporating temperature of -5 degrees Celsius and a condensing temperature of 40 degrees Celsius. A. Calculate the refrigerating effect, amount of heat rejected, required work input, and the coefficient of performance. B. If it uses wet compression, calculate the refrigerating effect, amount of heat rejected, required work input, and the coefficient of performance.
C. If the liquid refrigerant at the exit of condenser is subcooled from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, calculate the refrigerating effect, amount of heat rejected, required work input, and the coefficient of performance. Letter D. If the suction vapor is superheated from -5 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, calculate the refrigerating effect, amount of heat rejected, required work input, and the coefficient of performance. Lastly, letter E. If the suction vapor is superheated from -5 degrees to 15 degrees Celsius and the liquid refrigerant is subcooled to 30 degrees Celsius, calculate the refrigerating effect, amount of heat rejected, required work input, and the coefficient of performance. So, for letter A, saturated yung condition. Ang una natin gagawin is magdodrawing tayo ng pH diagram. So, ito yung point 1, saturated vapor. Then, at point 2, magiging superheated. Tapos, paglabas ng condenser, magiging saturated vapor na. Tapos, expansion valve, lowering the pressure, point 4. Tapos, point 4 to 1, evaporator. Tapos, yung temperature 1, dito siya. Ito. -5 degrees Celsius. Tapos, yung T3 naman. Ito siya. 40 degrees Celsius. Para mas madaling tandaan, dito yung QA, yung heat added. Between 0.4 to 1. Tapos, yung QR naman, dito siya sa taas. Between 0.2 to 3. Tapos, yung work input naman, dito siya sa between 0.1 to 2. Yan. Ngayon naman, kunin na natin yung mga enthalpies. At point 1, saturated vapor condition, Hg at temperature 1 na -5 degrees Celsius. Tsaka yung S1 din, kuhanin natin. Sg at temperature 1 na -5 degrees Celsius. So, makukuha natin yan by interpolation sa refrigerant table R12. H1 is equal to 350.56 kilojoule per kilogram. Yung S1 naman is 1.5618 kilojoule per kilogram Kelvin. Equivalent din yung S1 sa S2. Next naman, sa point 2 naman tayo. At point 2, H2, makuha natin H2 sa enthalpy ng P2. Or pag hindi given, Tsat o kaya yung T3 na equivalent sa 40 degrees Celsius. Kung ipa-plot natin yan sa pH diagram, ang makukuha nating value is 375 kilojoule per kilogram. 0.3 naman tayo. So, at point 3, tatandaan, paglabas ng condenser, saturated liquid yan. Since saturated liquid, ang magiging value ng H3, makukuha natin siya sa HF
at T3 na equivalent sa 40 degrees Celsius. Makukuha rin natin yan sa refrigerant table. Ang magiging value is 239.22 kilojoule per kilogram. Yung H3 equivalent rin siya sa H4. Since makikita naman natin dito sa diagram, constant naging pantay lang sila. So makukuha na natin yung value ng QR, QA, WC, and COP. For QA, ang formula ng QA is 8.1 minus H1 minus H4. Ang H1 ay 350.56 minus 239.22. Calculate natin. $111.34 kilojoule per kilogram. Next, QR naman. Ang QR ay H2 minus H3. $375 minus 239.22. $135.78 kilojoule per kilogram. Next, yung work naman. Yung work is H1 minus baliktad. H2 minus H1. Pwede rin siyang maging QR minus QA. Ang work natin is 24.44 kilojoule per kilogram. Next naman, yung COP. Ang formula ng COP is QA over WC. Pagyan natin. $4.5556. So, yan na yung sa A natin. B, wet compression naman. Ang gagawin lang na ulit natin is magdodrawing tayo ng pH chart. Dito naman yung 0.1. 0.1 to 2 saturated vapor na paglabas ng compressor. Tapos
0.223 saturated liquid. Tapos 3 to 4 constant enthalpy, 4 to 1 evaporator. Dito yung T1. Same lang ulit. Negative 5 degrees Celsius. T3. -40 degrees Celsius. So, hanapin na ulit natin yung mga enthalpies. Dito sa wet compression, magsisimula ka sa 0.2 and 3. So, 0.2. Tapos, this time pala, yung yung temperature 2 and 3 equal, unlike kapag superheated, iba yung value ng T3, mas mataas since saturated vapor siya, same lang sila na 40 degrees Celsius. So, by interpolation, makukuha natin yung H2 sa refrigerant table. Interpolation. H2, Hg at T2 is equal to T3, 40 degrees Celsius. Ang makukuha nating value dyan is 368.96 kilojoule per kilogram. Next naman natin hahanapin is yung S2. Sg at 40 degrees Celsius. S2 is equal to 1.5465 kilojoule per kilogram Kelvin. Equal din to sa S1. Next is, same lang sa previous condition, H4 is equal to H3. HF at T3 equals to 40 degrees Celsius. Makukuha nating sagot dyan is, ang makukuha nating value ay, yan, 239.22 kilojoule per kilogram. So, para makuha natin yung H1, gagamitin natin yung H1 is equal to HF1 plus X1 HFG1. Hindi given yung X1, yan yung flash gas. Para makuha natin yung flash gas, gagamitin natin yung S1 is equal to SF1 plus X1 SFG1. Itong SF1, SFG1, makukuha natin yan sa table din. Yung S1, given na siya. So, ang magiging formula niyan is X1 is equal to S1 minus SF1 all over SFG1. Ito yung flash gas. So, kukunin natin yung mga value dito sa property table ng from property table. SF1, SFG1, HF1, HFG1. By interpolation, makukuha natin siya. Walang exact, ano yan eh. Sulat na lang. 6, negative 5. Pari-check na lang din kung tama yung mga sinusulat ko. 94.41, 196.27, 350.11, 3515,
1.5623, 1.5613. Ito yung sa HF1, HG1, SF1, and SG1. Para makuha yung SFG, ang formula is pag ma-minus mo lang yung SG minus SF. SFG. Tapos, HFG ganun din. So, ayan. Makukuha ang value dito sa SF1 is 0.9829 kilojoule per kilogram Kelvin. Dito naman sa SFG1, pag maminusan mo yung SG tsaka SF, ang makukuha ang value dyan is 0.5789 kilojoule per kilogram Kelvin. Ito naman, HF1, makukuha ang value is 195.35 kilojoule per kilogram. Ito naman yung HFG1, pag maminusan mo lang din, HG minus HF, H2. Ang makukuha value is 155.21 kilojoule per kilogram. Yan. Pwede natin siyang isalpak dito para makuha na yung flash gas. Ang value ng S1, 1.5465 minus SF1, 0.9829 all over yung SFG, 0.5789. Value ng X1 is 0.9736. Makukuha natin yung H1. So, H1 is equal to value ng HF 195.35 plus yung X1 na 0.9736 times yung HFG 155.21. Value ng H1 natin 346.4625 kilojoule per kilogram. So yan, makukuha na natin yung QA, QR, WC, tsaka COP. Kailangan natin lagay yung QA. Formula ng QA, H1 minus H4 equals to 346.4625 minus 239.22 kilojoule per kilogram. QA natin ay 107.2425 kilojoule per kilogram. So, mapapansin nyo naman, bumaba yung value. Halata naman dito sa pH diagram. Mas umikli siya. Kaya bumaba rin yung value. QR naman, H2 minus H3. 368.96 minus
239.22. Value ng QR natin 129.74 kilojoule per kilogram. Next, yung work naman, WC, H2 minus H1, 368.96 minus 346.4625. WC natin is 22.4975 kilojoule per kilogram. And last, yung COP, dito na lang. QA over WC. Value ng QA natin, 107.2425 all over 22.4975. Yan. 4.7669. So, yan yung makukuha natin mga values sa letter B. So, for letter C naman, subcooling. Drawing lang ulit tayo ng pH chart. Simula tayo sa point 1. Ito siya. Saturated. Tapos, sa point 2 naman, superheated. Tapos, dito sa point 3. At this point, magkakaroon ng subcooling. So, lalagpas pa siya sa saturated liquid line. Ito yung subcooling temperature natin. Ito. TSC. 30 degrees Celsius. Ito yung T3. Yung original na ano. T3 na 40 degrees Celsius. T3. Tapos, ito naman yung negative 5. T1, negative 5 degrees Celsius. So, iba subcooling, mag-extend dito sa subcooled temperature yung line. So, ang magiging T3 is andito na siya. Andito na yung point 3. Point 3. Tapos, point 4 bababa. Constant enthalpy. Tapos 4.1. Yan ay magiging itsura ng pH diagram. So, at point 1, same lang siya ng sa letter A. H1 is equal to Hg at negative T1 negative 5 degrees Celsius. Nakita naman natin kasi wala namang nag-iba eh.
Dito lang siya mag-iiba sa 0.3 sa subcooling. H1 is equal to 350.56 kJ per kilogram. Yung S1, SG at T1 negative 5 degrees Celsius. Tapos S2 is equal to S1 1.5618 kilojoule kilogram Kelvin. Tapos at 0.2 naman H2, same lang din siya lang sa A. H2 is equal to 375 kilojoule per kilogram. Ito na tayo sa 0.3. At 0.3. So, sa 0.3, ito na yung HF niya. Gagamitin natin yung 30 degrees. Ito na yung HF niya. Dito na. Kaya mag-iiba na yung value niya. Kasi lumagpas na siya dito eh. Sa line. Nagkaroon ng subcooling. Kaya HF at subcooled temperature 30 degrees Celsius. Yung H4 equal din siya sa H3 since constant enthalpy lang naman. Makuha nating value dyan sa chart ay sa table 229.04 kilojoule per kilogram. So makuha na natin yung QA, QR, WC, tsaka COP. Formula ng QA natin. QA H1 minus H4. Ang H1 natin is 350.56 minus 229.04. 121.52 kilojoule per kilogram. Next naman yung QR. Formula ng QR natin, H2 minus H3. 375 minus H3, 229.04. '. Value ng QR natin, 145.96 kilojoule per kilogram. Next, yung work, WC, equal siya sa H2 minus H1. Ay, H1. Value ng H2 is 375 minus 350 0.56. 24.24 ay 44. 24.44 kilojoule per kilogram. Then last, yung COP naman, QA over WC. Value ng QA natin, 121.52 all over 24.44. COP is equal to 4.0
9722. Mas mataas siya compared dun sa A. Since tumaas kasi yung heat added. For letter D, we have the superheated temperature. So the given superheated. So the given is T1. Ay, magdadrawing pala muna ng PV diagram. We have superheated dito sa 0.1. Now this is 0.1, 1 prime, 2 prime, 0.2, 0.3, 0.4. Superheated. Meron tayong given na ito yung negative 5 degrees Celsius. Ito yung 15 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. So, kukunin natin yung enthalpy ng sa table ng R12 sa state 1. Superheated vapor. Temperature at 15 degrees Celsius. And saturation pressure corresponding to negative 5 degrees Celsius. So, makuha natin yung H1. 194.57 kilojoule per kilogram. Kukunin din natin yung S1 na 0.7913 kilojoule per kilogram Kelvin. State 2, is equals to S2 plus 2 S1. Tapos yung H2 213.48 base yan sa R12 tables, kilojoule per kilogram. State 3, saturated liquid ng at 40. H3 natin na nakuha sa R12 table is 74.59 kilojoule per kilogram. State 4, evaporating pressure, and H4 pressure sa H3. So, H4 equals din siya sa 74.59 kilojoule per kilogram.
So, para makuha natin yung anong hinahanap? Refrigerating effect. So, QE is equal siya sa H1 minus H4. Ang value ng H1 is 194.57 kilojoule per kilogram minus yung value ng H4 74.59 kilojoule per kilogram. $194.57 minus 74.59. So, magiging refrigerating effect natin is 119.98 kilojoule kilogram. Next na hinahanap is heat rejected. Ang heat rejected is H2 minus H3. Yung H2 is 213.48 kilojoule kilogram minus 74.59 kilojoule per kilogram. Ating QR $213.48 minus 74.59. The answer is 138.89. Yun yung ating heat rejected. Next is ano pang hinahanap? Work input. Yung work input natin formula is work equals to H2 minus H1. Yung H2 natin is 213.48 kilojoule per kilogram minus H1 na 194.57 kilojoule per kilogram. So, 213.48 minus 194.57. Sagot is 18.91. Yun yung ating work input. Last is COP. O tinatawag na coefficient of performance. H2 minus QE, the refrigerant effect over work value niyan is 119.98 kilojoule per kilogram over 18.91 kilojoule per kilogram. So cancel COP is equals to 119.98 divided by 18.91.
Sagot is 6.3448. So, the final answer is 6.3448. So, nakuha natin yung mga nahanap sa letter D. Subcooling. Drawing natin yung pH diagram. Ito yung ating temperature na -5. Ito yung 1, 0.1, 0.2, 0.3, 3 prime, 4, 4 prime. Dahil meron tayong subcooling after ng condenser. Baba ng expansion valve. Ito yung -5, 40. Tapos meron siyang subcooling na 30 degrees Celsius. So, ganun ulit yung hahanapin natin. Refrigerating effect, heat rejected, work input, and COP. So, kunin ulit natin yung mga enthalpy sa R12 table. Each one, superheated vapor at 15 degrees Celsius and saturated pressure corresponding to -5 degrees. Equal siya sa 192.5 kilojoule per kilogram. H2, after compression at 40 degrees Celsius, 212.5 kilojoule kilogram. H3, saturated liquid at 40 degrees Celsius, 74.5 kilojoule per kilogram. H4, subcooled liquid at 30 degrees Celsius, 64.5 kilojoule per kilogram. So, hanapin ulit natin yung refrigerating effect. QE is equal siya sa H1 minus H4. H1 natin is 192.5 kilojoule per kilogram minus 64.5 kilojoule per kilogram. (192.5) minus 64.5. The answer is 128 kilojoule kilogram. Ito ang ating refrigerating effect. Next is QR, heat rejected. H2 minus H3. Value ng H2 is 212.5 kilojoule per kilogram minus H3 na 74.5 kilojoule per kilogram. (212.5) minus 74.5.
138 kilojoule kilogram. Ating heat rejected is 138. Work input wala siya sa H2 minus H1. H2 212.5 kilojoule per kilogram minus 192.5 kilojoule per kilogram. 212.5 minus 192.5 20 kilojoule per kilogram. Ito yung ating work input. Last for COP, QE, refrigerant effect over work input. Value nyon is 128 kilojoule per kilogram all over 20 kilojoule per kilogram. So, cancel. 128 divided by 20. The answer is 6.4. 6.4. Our COP is 6.4. So, yan na yung ating nakuha values. For number 3, a simple saturated refrigeration cycle for R12 system operates an evaporating temperature of minus 5 degrees Celsius, condensing temperature of 40 degrees Celsius. For a refrigerating capacity of 1 kilowatts, determine the volume flow rate of refrigerant in cubic meter per hour. At 40 degrees Celsius, ito yung H4 natin, is 238.5 kilojoule per kilogram. At negative 5 degrees Celsius, H1 is equal to 349.30 kilojoule per kilogram. Yung specific volume natin binigay din, which is 6.496 times 10 raised to negative 2 cubic meter per kilogram. The enthalpy at the entrance to the condenser is 372 kilojoule per kilogram. Ito yung H2 natin, pero hindi natin siya isasama kasi hindi naman natin siya gagamitin. List down na natin yung mga given values. H1 at negative 5 degrees Celsius is 349.30 kilojoule per kilogram. Yung H4 natin at 40 degrees Celsius is 238.5 kilojoule per kilogram. Binigay din yung refrigerating capacity natin, yung QA, na 1 kilowatts. So, ano nga hinahanap? Sabi dito, determine the volume flow rate of refrigerant. So, volume flow rate yung hinahanap ng ref. Na, yung unit natin is cubic meter per hour. Paano natin ma-obtain to ngayon? Titingin tayo dito sa mga given natin. Meron tayong QA. Ang formula ng QA natin is mass flow rate ng ref multiply sa H1 minus H4. Eh, ang hinahanap, volume flow rate. Meron lang tayong mass flow rate. So, makikita natin dito na ang mass flow rate ay equal sa volume multiply sa density. So, anuin muna natin. Kunin muna natin yung value ng mass flow rate. Ilipat natin siya dito. So, mass flow rate ng ref is equal sa QA all over H1 minus H4. Substitute natin yung value. 1 kilowatts or kilojoule per second over H1 natin na 349.30 minus 238.5 kilojoule per kilogram. Cancel natin yung kilojoule. Yung kilogram, aangat dito sa taas. Ang magiging unit natin is kilogram per second. Now, ang value ng mass flow rate natin is
1 kilowatts, 349.30 minus 238.5. 9.0253 times 10 raised to negative 3 kilogram per second. So, meron na tayong value ng mass flow rate. Ang hinahanap nga ay volume flow rate. So, balik tayo dito. Ngayon, kung yung mass flow rate ay equal sa volume times density, ibig sabihin yung density natin ay equal sa mass flow rate over volume. Which is also, yung density natin ay equal din sa 1 over specific volume, na meron din tayong value nito. Ito yung value ng specific volume natin. Ilagay ko lang dito. 6.496 times 10 raised to negative 2 cubic meter per kilogram. So, ang ibig sabihin pala, yung volume flow rate ng refrigerant is equal sa mass flow rate ng ref multiply sa specific volume. Substitute natin yung mga value. Yung mass flow rate ng ref, ito yon, yung value na yan. 9.0253 times 10 raised to negative 3 kilogram per second multiply sa specific volume na 6.496 times 10 raised to negative 2 cubic meter per kilogram. Cancel natin yung kilogram. Ang matitira, cubic meter per second. Ang value ng volume flow rate natin ay multiply lang natin to sa specific volume na 6.496 times 10 raised to negative 2. .8628 times 10 raised to negative 4 cubic meter per second. Ang hinahanap natin, cubic meter per hour. So, mag-multiply lang tayo dito ng 3,600 seconds sa isang oras. Cancel yung seconds. Ang final na answer natin for volume flow rate is yung answer multiply sa 3,600. That would be 2.1106 cubic meter per hour. Ito na yung magiging final answer natin.